約束の地に行きなさいと言われたのに、飢饉がやってきた時にはエジプトに逃げました。So, nung sinabi ng Panginoon, pumunta ka raw sa promised land sa Canaan, but during the famine, hindi siya pumunta doon, but pinilit niya na pumunta ng Egypt. そしてサラから子孫が生まれると言われてたのに、そのサラをエジプトの王に、あげてしまいました。 And kahit na pinangako ng Panginoon na yung kanyang mga offspring ay manggagaling kay Sarah, but still, ang kanyang asawa ay binigay niya sa hari ng Egypt. だからアブラハムは決してですね、スーパーヒーローではありません。 So, hindi po natin siya masasabi na superhero. 彼は普通の人でした。 Abraham is just an ordinary man. ただ彼が一つだけ唯一違ってたのは、 But yung kakaiba sa kanya, その当時の人たちはみんな神というのは、目に見える偶像、を拝んでいたのに、彼は神様は心の中で信じるものだ、そういうふうに確信してた。 ang kanyang kakaiba sa ibang mga tao, yung ibang mga tao is meron silang mga God, which is yung mga idols na nakikita nila. But for Abraham, yung God niya ay nasa kanyang puso, which is yun ang kanyang pinapaniwalaan. 心の中で神様を求めて生きた人です。 So siya ang tao na kung saan hinahangad niya o hinahanap na ang Diyos mula sa kanyang puso. そして今日のこの今読んだところは、アブラハムの生涯の中でも最も有名な場所ですね。 So today, we're going to discuss yung portion dito sa kanyang story na kung saan napakahalaga sa buhay ni Abraham. 彼は主を信じた。そしてそれが、彼の義と認められた。 Kasi gaya ng binasa natin, sabi dito, then Abraham believed in God, then it was counted or credited for him as righteousness. これは聖書の中で一番大切な御言葉の一つです。 So this is one of the most important verse in the Bible. 新約聖書ではこの御言葉から、救いというのはどんな行いによっても救いは得られない。どんなにその人がいい人になっても、性格が良くて、素晴らしい人だったとしても、その人自身が自分の罪に勝利することはできない。ただ信仰によってのみ人は救われるんだ。信仰によってのみ義と認められるんだ。そのように言われた、聖書の箇所ですね。 Even in the New Testament, ito po'y isinulat na yung ating pananampalataya makapagliligtas lang sa atin. Kahit na gumawa man tayo ng makatwiran, ng mga mabubuting mga bagay, kung gumawa man tayo ng mga dakilang bagay na kalugod-lugod sa atin, hindi ito magbibigay ng kaluguran sa Diyos, hindi ito magbibigay sa atin ng kaligtasan. But, yung ating pananampalataya, kung bibilang na katwiran sa atin at siyang magbibigay sa atin ng ating kaligtasan. 今日はその信仰について、神を信じるとは一体じゃあどういうことなのか、その一番基本的なことについて、聖書から学んでいきたいと思います。 So today I'm going to discuss with you, ano ba ibig sabihin ng ako'y sumampalataya sa Diyos at ito'y binilang sa Kanya na kabuyan. So yung pinaka-foundation noon ay i-discuss po natin sa araw na ito. 聖書の話をする前にですね、今、インターネットで調べるとね、世界の離婚率っていうのが出てきます。 So before tayo mag-proceed sa ating main tema, so gusto kong ipaliwanag muna sa inyo yung The Secret of Happy Marriage. Kasi kahit buksan natin yung internet, makikita natin doon yung mga report o mga information regarding sa happy ng marriage o sikreto ng happy marriage. 離婚率はですね、アメリカはですね、10人もし結婚したとしたら半分、5組は、10組中5組は離婚するそうです。 So in America kasi, based sa report, out of 10 na nagpapakasal, normally yung 5 noon ay laging naghihiwalay. すごいことですよね。半分うまくいかないんです。 So ibig sabihin, 50% o yung half noon is halos hindi nagiging successful pagdating sa marriage life. 幸せな結婚したい人はアメリカに行かない方がいいと思います。 So it's better na dun sa mga gustong maging happy, ang kanila may huwag na kayo magpakasal sa Amerika. じゃあ日本はどうでしょうか。 But how about in Japan? 日本はですね、10組のうち4組離婚するそうです。 So in Japan, out of 10, 4 ang naghihiwalay. 大した変わらないですよね。 So halos hindi nagkakaiba. フィリピンはどうか。 So how about in the Philippines? フィリピンはランクに出てませんでした。 So hindi nakasama doon sa survey yung Philippines. そして僕フィリピンを調べて、フィリピンはカトリックなので離婚が許されてない。 So since chinek ko doon sa internet, so since ang Philippines is Catholic, hindi po sila justify yung divorce.
素晴らしい国だと思います。 So it's wonderful dahil wala tayong もう強制的であったとしてもね、離婚が少ない。 So although compulsory, hindi rin ngayon mangyayari yung pag-divorce. まあね、そういう風だったとしても中身がどうかはまた別ですよね。結婚の中身がどうかは。 But of course, yun ay report lang, but we don't know kung ano ba talaga ang napapaloob dun sa buhay ng mga nagiging nagpapakasalo yung nagdi-divorce. 中身についての調査もある。 So meron din kung survey o report dun sa detalye ng mga nag-asawa at naghihiwalay. 離婚しなかった夫婦、ね、離婚しなかった夫婦10組中、本当に幸せな、ね、結婚生活を築いているのは何組いると思いますか？ So out of 10, yung 5 na naging successful, yung hindi nag-divorce out of 10, sino o ilan pa sa palagay yung percent ang nagiging happy? ね、離婚した夫婦じゃないですか。離婚しなかった夫婦の中で、ね、10組の、結婚のカップルの間、本当に幸せな結婚だったって言ってる人が何組いると思います？ So sa palagay nyo, ilang group out of 10, di ba may 5 naiwan doon sa mga hindi nag-divorce? So yung sa 5 na yun, sa palagay nyo, ilan doon ang naging happy sa kanilang buhay may asawa? 戸張さん、何組いると思いますか？ One group. 亀山さんどうでしょう？ Mr. Kamiyama. 2組。 Two couple. じゃあちょっと女性の意見も聞いて、ロエナさんは。Rowena. So much. ローラは。Begin. You don't have any idea? Idea na. キートちゃん。結婚したうち何組が幸せなの？ Palagay mo, out of 10, di ba 5 yung hindi nag-divorce? So yung 5 na hindi nag-divorce, sa palagay mo, ilan yung happy? Ilan yung naging happy marriage sa kanila? You don't know. 3。ゼロ。まあ、正解は戸張さん。調査の結果、ね、離婚しなかった夫婦で10組中1組だけが、ね、本当に幸せな結婚だったと言ってる。 So tama yung sagot ni Mr. Tobali. Out of 10, yung 5 na hindi nag-divorce, dun sa 5 na isa lang na grupo, isang couple lang yung naging happy. ね、ロエナさん、so much って言ってくれましたけど、ね、現実は厳しいですよ。 So kaya ni sabi nila so much daw, but in actual, hindi ganun kasaya yung hindi ganun ka-happy yung mga nag-aasawa. PJC が 100% を目指しましょう。 But for the PJC, our target is 100%. ね、なぜこんなね、悲惨な結果になるんでしょう。 Bakit ganun ang nagiging resulta dun sa mga nag-aasawa? 実際ね、僕はね、ちっちゃな頃からクリスチャンホームで育ってるんでね、クリスチャンのカップルでさえも離婚するカップルとかも見てきてます。 So, in actual po ako din observe ko din kasi si Pastor Shane is he grown up sa Christian family. So, alam niya yung mga nag-asawa. So, nakikita din niya na even sa church, meron din po mga nag-divorce. 僕が小さい頃行ってた教会がですね、夫婦がみんなバラバラで座るんですよ。 So, before yung pinupuntahan niya na church, may kita niya na yung couple is naghihiwalay pagdating sa church. Ibig sabihin, iba-iba yung inuupuan niya. ちょっと一緒に座った方がいいかもしれない。 So, I think it's better na magkasama yung mag-asawa na nakikinig ng message. そしてですね、なんか全然なんかこう話とかしない感じだったんです。 Then, pag sa church sila, yung mag-asawa parang hindi nagbabati, hindi nag-uusap. 僕は子供の時いつもそういう夫婦とかを見てて不安になりました。 So for me, parang nagkaroon ako ng pag-aalala dahil araw-araw, pagpunta ko ng church, yun na nakikita ko na environment sa mag-asawa. しかしですね、今行ってる私の行ってるね、グレースバイブルチャーチ札幌っていうところがあるんですけど、 But sinasabi ko, merong lugar doon sa Grace Bible Church at yung Sapporo Church. そこに行った時、夫婦みんな一緒に座ってました。 Nung ako yung umattend doon sa dalawang church na binanggit ko, yung mag-asawa is laging magkatabi pag sila yung umattend ng service. 僕はびっくりしました。 Kaya ako'y nagtaka. 結婚するんだったらこの教会に通おうと思いました。 So kaya nag-decide ako kung ako'y mag-asawa, dito ako sa church na to a-attend. 実際もし結婚生活が不幸だったらね、人生のほとんど不幸です。 Kasi kung sabihin natin na unlucky o hindi magiging successful yung pagiging buhay mag-asawa, ibig sabihin, mas maganda pa hindi ka na mag-asawa dahil hindi na maging masaya yung pamumuhay. 日本では大体80年ぐらい生きますね、人は。 Sa Japan, halos yung life, sa age, nila is halos nasa mga 80 years old. して、その
80年とか90年の人生のうち50年から60年は結婚生活なんです。 So out of 80 years na lifespan natin, yung mga 50 na yun na yung nagagamit, 50 years na nagagamit sa buhay, pag-aasawa. だからもし結婚生活が悲惨だったとしたら、人生も悲惨です。 So if your married life ay hindi successful, hindi naging masaya, ibig sabihin ang buong buhay mo ay hindi rin masaya. だけど結婚がものすごいもし幸せだったとしたら、 But kung ang yung married life ay happy, たとえ仕事で失敗したとしても、 kahit na mag-fail ka pa sa iyong trabaho, たとえお金がね、貧乏だとお金があんまりないとしても、 sabihin na natin wala kang pera o mahirap ka, ね、いい家に住めない、いい車が持ってないとしても、 kahit na wala kang bahay o kahit wala kang sasakyan, 愛する奥さんと一緒にいてそれで幸せだったら人生のほとんど幸せです。 but if nandun sa iyo yung mahal mong asawa, then masaya kayo nabubuhay na mag-asawa, of course, ang buong buhay mo rin ay magiging だから masaya. うちはもうスーパーハッピーね。 Sabihin, masasabi natin na ang buhay mo is super happy. ね、皆さんスーパーハッピーな結婚を目指しましょう。 So let's aim or let's target na magkaroon tayo ng happy na ating married life. この結果はね、一体なぜ生まれてくるんでしょう。 So bakit nagkaroon ng result na ganito? ドクター・ドブソン、僕いつもね話しますけど、ドクター・ドブソンは、ね、なぜ結婚がうまくいかないか、そのことについて語っています。 So lagi kong sinasabi si Dr. Thompson, meron siyang ibinahagi. Inihayag niya yung reason kung bakit hindi nagiging masaya karamihan ng mga ikinakasal. 結婚が一番ダメになる理由、 So number one reason kung bakit hindi nagiging maganda ang resulta ng buhay ng pag-aasawa. それはね、経済問題じゃないんです。 So this is not regarding the financial or economic reason. 例えば仕事がなくなった、ね、借金がいっぱいになっただから離婚するじゃないです。 Hindi ito ibig sabihin wala ka ng trabaho o marami kang credit kaya maghihiwalay kayo mag-asawa. No, this is not the reason. また浮気したとかね、そういう問題でもない。 Or sabihin na natin na nagloko yung lalaki o nagloko yung babae. No, this is not the number one reason. ね、病気になったからもうあの人と、ね、別れよう、そういうことでも So yung asawa ay nagkasakit kasi kaya sila naghiwalay o kaya sila maghiwalay. This is not the reason. ね、一番の理由っていうのは小さなことです。 The number one reason is just a small thing. それは毎日親しい会話を持ってこなかったという。 Yun po yung communication na everyday, wala po silang mutual, sabihin na natin intimate na communication. 一番の離婚のピークっていうのは大体ですね、40代から50代だそうです。 So yung peak na sinasabi nila is around 30 to 40 to 40 to 50. それはなぜかというと、子供を育てて、そして子供が家から離れていった後が一番の離婚のピークだそうです。 Why? Bakit? Kasi ito yung pinaka-peak ng divorce dahil ito yung time na yung mga anak ay nag-aaral at yung mga anak ay lumalaki pagkatapos ay aalis na sa kanilang bahay. 子供を育てている間は子供を中心にしてたので、ね、子供と話をしたり、ね、子育てをして忙しく過ごしていて、ね、それで、まあ、家族がうまくいってます。 So but before that, since ang mga bata ay maliit pa, so ang mag-asawa ay laging magkasama din dahil magkasama sila na pinapalaki at tinitignan yung kanilang mga anak. しかし突然子供たちが家からいなくなって夫婦2人だけになった時、 But kung ang mga bata ay lumaki na, alis na sila sa bahay, so maiiwan is yung mag-asawa na lang. 子供なしでどうやって話していいかわからない。これによって離婚する人たちが多いそうです。 So since wala na yung kanilang mga anak, parang wala na maging para silang dalawa yung magkaroon ng communication, hindi na nila alam kung anong topic ang napag-uusapan. Yun ang nagiging dahilan kung bakit sila ngayon unti-unti nawawalay hanggang sa mapunta sa pag-ibig. 20年間、ね、子供なしでの関係、夫婦だけの関係を築いてこなかったので、子供がいなくなってしまうと、ね、20年間個人的関係築いてきてないのに、どう関係を築いていいかわからなくなって、最後に離婚してしまう。 Yun ang naging dahilan. Kasi isipin mo, for 20 years, halimbawa, magkasama kayo, wala rin kayong communication, wala rin kayong intimate na relasyon na dalawang mag-asawa. So, ang kahulihan noon ay mag-resulta na manlalamig kayo hanggang sa kayo ay maghiwalay. ね、今回花ちゃんがね、日本行きましたけど、 So, for example, si Hana nasa Japan ngayon. ね、もうね、最初はもう今いますけど、やがて子供はね、親のところから離れていきますよね。 So, ito yung dahilan din. Dahil darating ang point na yung anak
ay mahihiwalay talaga sa kanyang magulang. だけどその時私たちがもうこの人と一緒にどうやって生活していこうそう悩んで悩まないようにしなければならない。 So during that time, darating talaga yung time din na ikaw bilang asawa din, mag-isip ka rin kung ano ang magiging dahilan, ang gagawin ninyong mag-asawa para ma-preserve ninyo kung panatili ninyo yung inyong magandang だ relasyon. からドクター・ドブソンはですね、幸せな夫婦の関係を築く秘訣をこのように簡単に言っています。 So si Dr. Thompson, nagkaroon siya ngayon ng idea, isang parang sekreto kung paano mapipreserve yung magandang relasyon ng これ mag-asawa. さえ続けてれば10組中、ね、1組、ね、10% の幸せな夫婦になるという秘訣です。 So this is a secret. Kung gagawin niyo ito yung magiging dahilan para doon sa 10 tao mananatili o 10 mag-asawa mananatili ang kanilang relasyon. その秘訣は簡単です。夫婦が親友のようにどんなことでも話し合える関係を築く。それが、ね、一番幸せな夫婦になる秘訣だそうです。親友、ベストフレンド。 So, isang dahilan doon is, isipin mo na yung asawa mo ay kagaya rin ng best friend mo. Na ano pag araw-araw, lahat ng sitwasyon ay nag-uusap kayong dalawa. Binabahagi mo rin ito sa kanya. 仕事のこと、ね、いろんな問題のこと、家族のこと、子育てのこと、近所の人のこと、夫婦で何でも話し合える関係を築いていくなら、子供たちがいなくなったとしても、いつまでもベストフレンドとして、ね、本当にいい関係を築いていきます。 So yun ang maganda kasi ang inyong relasyon, the more na kayo mayroong communication, kahit sabihin sa trabaho, iba't itong problema ng neighbor ninyo, lahat ng uri ng topic ay inyong pag-usapan. I-trust mo yung asawa bilang iyong best friend dahil yung inyong pag-usap sa araw-araw, yun ang mag-build up para yung relasyon ay manatili. そのような友情のような、ね、関係を築いていくときにお互いが理解することができ、お互いの気持ちが分かり、そしてお互い支え合い、励まし合っていくことです。 So it's very important na ma-establish yung friendly, yung best friend environment ninyo na mag-asawa dahil mutually, pinapalakas ka ng isa, binabahagi niya sa iyo yung kanyang problema, binabahagi mo yung problema, in effect, kayong dalawa ay nagkakalapit sa isa't isa. なぜこういう話をしているかというと、 So, what is the reason why pinabahagi ko sa inyo yung topic na ito? 神様との関係を築くのも同じ、ね、この秘訣だからです。 So, same secret for us to build yung relationship natin with God. 今日読んだこの創世記の15章はですね、実はアブラハムが、ね、神様の声を聞いて、この場所で実はこれで5回目です。 So, ito yung dahilan dahil binasa natin kanina sa Genesis chapter 15, halos pang 5 beses ito na nagkaroon siya ng pag-uusap sa Panginoong Diyos dito sa verse na binasa natin. 皆さん覚えてますか、ね、一番最初ウルの地で聞きました。その次ハランの地で聞きました。そしてシェケムで、そしてベテルで神様の声を4回今まで聞いてます。 So, alam natin na pang-apat na beses na narinig ni Abraham ang voice ng Panginoon nung siya nasa Ur, yung nasa Shechem, nasa Haran, at saka yung panghuli sa Bethel, siya nasa Bethel. そしてアブラハムは神様の声を聞くためにそれに忠実に従って今まで生きてきました。 So, of course, para marinig niya ang boss ng Panginoon, so si Abraham ang ginawa siya, nagiging faithful siya, nagiging tapat siya sa Panginoon Diyos. しかし、ね、この今はここはヘブロンなんですけども、ヘブロンで初めて彼がこの声を聞いたときに、彼はですね、初めて神様に対して口を開きました。 However, yung sa panglima, dito sa lugar ng Hebron, dito niya narinig ang boss ng Panginoon. Pero yung kakaiba nito, for the first time, siya mismo ay nagsalita para sa Panginoon. 過去4回は神様の声を聞いても、アブラハムは神様に対して何も話してはいないんですね。 So for the 4 times na nakausap niya yung Panginoon, narinig niya yung boss ng Panginoon. But for Abraham, wala siyang sinabi kahit ano sa Panginoon. しかしついに彼が口を開いたときに、彼は何を言ったでしょう。 But nung dumating ang time na siya ay nagsalita sa Panginoon, ano ba yung sinabi niya o ano ba yung binanggit niya sa Panginoon? 神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。 Sabi niya rito sa Panginoon, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? この時アブラハムが何歳だったかははっきり分かってませんけど、 So hindi natin alam how old Abraham was during this time. 16章になると、ね、イシマエルが生まれて、その時彼はね85歳だったとか、10年
立っていたって書いてますから、この時彼はおそらくですね、75歳でカナンの地に入ってもう80過ぎてたと思いますね。 So dito mababasa natin sa chapter 16 na nung pinanganak si Ismael, nabanggit dahil bago siya umalis ng Haran is nasa 70. So marahil nasa mga 80 plus na siya or yes. だからもう彼はですね、およそ、ね、約束の地に入って10年間ぐらい経ってずっと我慢しながら黙って我慢しながら神様に従ってきたんですよ。 So probably before na siya dumating doon sa promised land na Kanaan, siguro siya nagtiis din, ginawa din niya lahat na may pagtitiis hanggang sa marating niya yung lugar na kanyang pupuntahan. 皆さん、アブラハム偉いですよね。 So titignan natin dito, tunay nga dakila si Abraham. 4回神様の声を聞いてね、もう約束の地に、外国の地に行きなさいって黙って彼は従って黙ってね、10年近く生きてきたんです。 Bakit? Dahil kung titignan natin, mula nung marinig niya ang boss ng Panginoon, halos wala siyang sinabi na agin sa Panginoon, kundi for 10 years, talagang sinunod lang niya ang utos o yung boss ng Panginoon. 今のクリスチャンね、簡単に神様に文句言い過ぎる。 But for us as a Christian now, parang napakadali natin na mag-complain sa Panginoon. 簡単にね、神様なんでこんな風に合わせて、なんでこういうことくれないんだ、ね、いろんなこと簡単に言い過ぎます。 Sa atin, parang napakadali. Dahil pag kayo na-encounter tayo iba't ibang problema, bakit nangyari yung bagay na ito? Bakit meron naman ang problema? Madali sa atin ang mag-complain sa Panginoon. だけど、アブラハムにとって神っていうのはですね、神なんですよ。もう遠くにいる偉大なお方でね、まともに話もできない、まともに見ることもできない、すごい偉大な神だからですね。 But for Abraham, yung God is God, great God, na bagas para sa kanya is malayo sa kanya, malaki, dakila, na hindi niya kayang sabihan, hindi niya kayang abutin. ユダヤ人にとっては今のイスラエルの神っていうのは私たちがまともに話すことも見ることもできない偉大な大神様です。 So for the Israelites, even until now, para sa kanila, yung Diyos ay napakadakila, parang hindi nila kayang abutin sa sobrang kadakilaan sa kanilang paningin. だからユダヤ人はですね、主、ロードね、主という言葉を口に出すこともできないので、そのヤーウェイという言葉を全部子音で書いて、発音できない言葉で聖書に書きました。 So that's why, dahil sa sobra nilang kadakilaan ng tingin sa Panginoon, yung Lord, na word na Lord, hindi nila yung mabanggit sa sarili nilang labi. Kaya pinalitan nila yun, nilagay nila ng Yahweh. Kaya kung mababasa natin sa Bible, ang nakalagay is Yahweh. ちょっと余計な話ですけどね、今のユダヤ人たちはですね、聖書を、ね、羊皮っていうね、羊の皮に書くときに、ね、こうペンでこう刺しながら書いていくんですけども、主という字が出るとき、ヤーウェイという字が出るときは一番高級なペンに持ち替えます。そしてヤーウェイの、ね、その子音でどう発音するかは今も分かっている。それを書いた後、その高級なペンを折るそうですね。そのぐらい神に対して恐れを持っているんです。 So this is just a story. Pero alam niyo yung mga Israelita, pag sila'y sumusulat ng Word of God dun sa skin ng mga sheets, pag nilagay nila yung sulat, ordinary na pen ang kanilang gamit. But dun sa portion na Lord, hindi nila may sulat yung Lord, magpapalitan nila ng Yahweh. Then gagamitan nila ng special na pen para lang isulat yung word na Yahweh. Then after na may sulat nila, babaliin nila yung pen na yon at itatago. ね、イエス様も言いましたね、主よ主よと乱れに主の皆をね、唱えてはいけない。そのぐらいに神様を恐れを持って、ね、神に対して祈るときに、私たちは神に尊敬と恐れを持って接しなさいということです。 So that's how they respect yung word, yung pangalan lang ng Panginoon. Para sa kanila, hindi nila mabanggit ng basta-basta ng walang kapuluhan. アブラハムは神の声を聞いたときに、従います、従います、黙って従ってついてきました。 That's why when Abraham heard that the Lord spoke to him, Lord, susundin kita, huwag ka na magsalita, ako'y susunod sa kagustuhan mo. わかりますか、この気持ち。 So, naiintindihan nyo yung damdamin ng isang mananampalataya. フィリピンはね、王様がいないからちょっと分かりにくいかもしれないけど So, も、 in the Philippines, maybe it's difficult for us to understand dahil wala tayong king. Hindi natin naranasan na magkaroon tayo ng king. 日本人はですね、2000年近くね、天皇陛下という天皇がずーっといます。 But in Japan, kung titignan natin for 2,000 years,
ang Japan kasi is being ruled by the emperor. だから私たちがもしね、天皇がやってきたときに、私たち気楽にはもう話せないですね。So for us also, if the emperor will come to visit us, hindi po kami nakakapagsalita sa kanya ng diretso. 元気ですかって言う。いや、最近風邪気味で腰が痛くなるんですけど、喋れないです。 Hindi kami makakapagsalita, pwedeng batiin namin, oh, kamusta ka? Okay ba yung pakiramdam mo? No, hindi namin kami ganun kadali para sabihan yung aming emperor. 昔はですね、天皇の顔を見てはいけませんでした。 Because before, it is forbidden, forbid sa mga Japanese to see the emperor face to face. 日本の総理大臣とかが集まるね、御前会議っていうのを開くときでも、ね、幕を引いて天皇の顔が見えないようにしてた。 Because even during the conference with the Prime Minister, yung mga leaders ng Japan, yung emperor nila is nakaseparate at meron po yung tent which hindi makikita yung mukha ng emperor. そのぐらい日本人は天皇を恐れています。 So, ganon yung takot ng mga Japanese sa kanilang emperor. Ganon ang respeto ng mga Japanese sa kanilang emperor. しかしついにですね、アブラハムが5回目神様の声を聞いたときに、ついに口からですね、神様、私に何をくれるんですか？何にも、ね、ずっと従ってきたのに何にも与えてくれてません。 However, dumating ang point si Abraham sa pang-5 beses na nagsalita sa kanilang Panginoon, siya'y nagsalita na. Ang sabi niya, Lord, ano po ang gagawin? Ano pong makakamit ko sa inyo? Dahil hanggang ngayon, wala pa rin akong anak. 彼はですね、恐れ多い神様なんですけど、ついにもう黙ってはいられなくなりました。 So, andun yung kanyang respeto, yung takot sa Panginoon, but hindi na niya napigilan yung kanyang sarili para magsalita sa Panginoon. ね、ダマスカスにいる私のね、奴隷が私の財産全部を後継ぎになるんですか？ So, ibig sabihin, wala rin akong anak, so yung aking mga alipin, mapupunta lang sa kanila yung aking mga ari-arian. 私はもうおじいちゃんでね、もう子供なんか持つのは不可能です。 So, Lord, sa aking matanda na, so wala na imposible na sa akin para magkaroon pa ng anak. ね、そして約束の地を与えるって言われたのにずっとテント生活でね、私はどこも与えられてません。 So, siguro ang prayer sa Panginoon is, pinangako mo na ako'y pupunta ngayon sa promised land, pero hanggang ngayon, hindi ko man natikman yung ubas o kahit na mga gatas. Dito kami sa tent, namumuhay hanggang ngayon. 彼は10年ぐらいずっとね、神様にそんなこと言えないと思って我慢してたんですけど、ついに黙っていられなくなる。 So probably for 10 years, nagko-control si Abraham na kinikimkim lang niya sa kanyang puso habang siya'y sumusunod sa Panginoon. Pero dumating ang time na hindi na siya nakatiis kaya siya nagsalita na sa Panginoon. だけどついにこの時から神様との個人的な親しい関係がスタートします。 But however, nung time na yun pala yung pinaka-time na yung kanilang intimate na relation with God ay nagsimula mula nung araw na siya ay magsalita rin sa 今までは遠く離れていた神様ですけれども、アブラハムはこの時ついに神様と契約を結んで本当に親しい関係になっていきます。 So far, ang kanyang pakiramdam is parang napakalayo niya o napakalayo ng Diyos sa kanya. Pero nung time na siya ay nagsalita sa Panginoon, naramdaman niya na yung relasyon niya o yung Diyos ay napakalapit pala sa kanya. ね、彼はここでね、不平不満とか文句を言っているように聞こえますけど、 So kung titignan natin dito, parang si Abraham ay nagko-complain against sa Panginoon. だけどね、彼はテラとか、ね、お父さんのテラとか、ね、甥のロトとかとは全然違います。 However, siya ay kakaiba ikumpara doon kay Tera o yung sa kanyang pamangkin na si Lot. テラやロトをね、神様が与えてくれなかったら、あ、じゃあ自分は偶像に頼みます。あ、自分はね、繁栄している町に行きます。自分はこのビジネスをやります。すぐ神様を諦めて、他の方法に頼って、もう神様から離れていきました。 Ang kanyang pagkakaiba kay Tera at sa kay Lot, si Tera at si Lot, pag hindi niya natupad o hindi nila nakamit yung kanyang hinihingi sa Diyos, agad-agad sila gagawa ng sarili nilang revolto. Doon nila nga ibibigay yung kanilang pananampalataya, yung time, kanilang mga lingkod. Pero si Abraham hindi po gumawa ng gano'n. だけど、アブラハムは違ったんですね。 Kakaiba si Abraham, hindi niya ginawa yung gano'ng bagay. 神様、ね、私は自分の力では、ね、何もしません。他のものには頼りません。だけどずーっとあなたを信じて、あなたが与えてくれると信じているのに、なぜまだ私に与えてくださらないんですか？彼はずっと神様に希
望を持っていたからこそこの言葉が出てきたんですね。 So dumating ang point na yung salita niya, yung complaint na binigay niya sa Panginoon dahil for long period of time, siya nagkikimkim na sinusunod lang niya ang Panginoon, na wala siya ibang sinasabi kundi kung ano sabihin ng Panginoon, yun ang kanyang ginagawa. 礼拝というのは表面的な神様に対する儀式ではありません。 Yung worship na sinasabi, it's not just a ceremony or sabihin na natin pakitang tao na ibibigay mo ito sa Panginoon. Hindi po ganito yung sinasabing worship. 本当の礼拝というのは自分の心の本当の真実を神様に捧げることだ。 The true worship ay yung sabihin na natin, ang buong-buong mong pagtitiwala ay ilalagak mo dapat sa Panginoon. ヨハネの4章の23ヨハネの4章の23節にはこう書いてますね。真の礼拝というのは霊と誠によって礼拝するんだ。 It is written in John 4:23, sabi dito, yet a time is coming and has now come when the true worship will worship the Father, the Spirit, and truth. 霊と誠によって、ね、神様と接することが礼拝です。 Yung worship na sinasabi, ito po yung buong puso mo, buong kaluluwa mo, yung ibabahagi sa ating Panginoon Diyos. 心の中の全てのことを真実を持って、ね、相手に伝えていくときに本当の関係がスタートします。 Not unless kasi na ibigay mo yung buong mong pagtitiwala sa isa o sa kaharap ng tao, hindi lang po hindi magsisimula yung sinasabi mong totoong pagpupuri o pagsamba. さっき言いましたね。10% のカップルだけが幸せになっている。その秘訣は何です？ So kanina nabanggit ko out of 10, isa lang doon sa mag-asawa ang nagiging happy. Ano ba yung sikreto nila? それは親友のように何でも心を開いて話すことです。 Yun po yung kagaya nila na mag-best friend, na kahit anong pamang-bagay, open sila sa bawat isa't isa. だけど親友と何でも話すとき、ね、文句を言ったり嫌なことを言ったり、そういうことじゃないですね。尊敬を持って相手を励まして、そして本当に相手を理解するために話し合います。 So hindi ito ibig sabihin na mag-best friend kayo na lahat ng complain mo, lahat na lang ng masamang bagay sasabihin mo sa partner mo. No, hindi. Dapat is yung respeto o paggalang mo dun sa kanya, maramdaman at makita niya yun sa iyo. それが霊と誠を持ってっていうことです。 So ito yung sinasabi na spirit and truth. スピリッツとトゥルース、ね、霊と、ね、真実。それはどういうことかしたら、心の中で相手に対して本当に真実を尽くして、ね、関係を築くということです。 So ano ba ibig sabihin ng spirit and truth? Ito po yung spirit and truth na kung saan napapaloob sa ating puso ng buong katotohanan. Ng buong katotohanan yung buong puso. Nagtitiwala ka dun sa isa. Inihahayag mo yun sa isa nang wala kang tinatago. アブラハムはついに今までずーっとただ礼拝ばっかりしてきて、いやー喋れません、語れません言ってたんですけど、ついに心を開いて、神様、私の心の中の全てを見てください。私を理解してください。私を受け入れてください。そのように語り始めます。 So kung titignan natin si Abraham for the long period of time, siguro siya yung nananahimik lang na yung kanyang papuri o pagsamba sa Panginoon, buong puso ay kanyang inihahandog. Pero dumating ang time na siya na rin mismo ang nagsalita. 私たち神様と本当に親しい関係に入るためには、心と心で、私の心と神様の心とで、ね、交わりを持つ必要があります。 So for us to establish yung intimate relationship natin with God, kailangan din natin na magkaroon ng heart-to-heart na relation para sa Kanya. 先ほど、ね、言ったこの創世記の15章の6節、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたと書いてます。 So gaya nga na sinabi kanina doon sa binasa natin sa Genesis chapter 15, na siya ay sumampalataya sa Panginoong Diyos at ito'y binilang sa Kanya na katuwiran. アブラハムは心と心で神様と話をしたときに、ついに神様を信じました。 So when Abraham talked with God heart to heart, inihayag niya na yung kanyang pananampalataya ay nasa Panginoon lang. そしたら神様がそれを彼の義と認めてくださった。 Then what God did is binilang yun ng Diyos sa Kanya bilang itong pagtuwiran. 今も同じです。 So the same also with us. 私たちが本当に神様を心から、ね、私の主と信じるなら、私たちは主から義と認められる。 If we believe God with all our heart, so God will count it as the righteousness. 神様を心から信じている人、どうぞ手を挙げてください。
So itaas po natin, sino yung naniniwala sa Panginoong Diyos na 神様を信じて mula ま sa す iyong か？ puso? Do you believe in God? はい、じゃあどうぞ手をお下ろして。じゃあ、タッキー、ね、神様を信じてますか？ So do you believe in God? 神様を信じているというのはどういうことでしょ So what is the meaning of believing God? まあ、いるう？いるっていう。 God is existing, God is there, that's why I believe. じゃあ、さゆりちゃん、神様信じてますか？ So do you believe in God? 神様は何を信じているんですか？ So ano yung pinapaniwalaan mo? What do you believe in God? Make, ブレッシング、 what is this? 祝福を信じてますね。ね、神様信じてます。I believe in God って言ったとしても、ね、その信じるっていう意味はいろんな意味がある。 So kahit na sabihin mo, I believe in God, yung word na believe doon, there's a lot of meaning. 例えば、クリスチャンっていうのは神様を信じている人です。 Because sabihin na natin na yung mga Christian, for Christians, they believe in God. Naniniwala sila sa Diyos. ね、だけど悪魔も神様がいるっていうことを信じてます。 But even the devil, yung mga demonyo, they also believe in God. ね、サタンが I believe in God 言いますかね。Even Satan, siguro pwede niya sabihin yun na I believe in God. そうは言わないですよね。 Marahil hindi siya magsasalita ng gano'n. アブラハムは一体神を信じたって書いてますけど、アブラハムは一体神の何を信じたんでしょう？ So, for Abraham, di ba nasusulat na he believed in God, pero ano ba yung kanyang pinaniwalaan sa Diyos? 神を信じるとはどういうことなのか、聖書で簡単にそれを説明しています。 So, in the Bible, it's really simple. ヘブル書のPinaniwalaan 11章の6 dito 節 kung を ano bang ibig sabihin ng 見てください。 believing in God. ああ、もうあります。ここにこう書いてます。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない。 Ito po yung sabi sa Hebrews 11:6, and without faith, it's impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. だからですね、まず第一に神を信じるということは、ね、ここに書いてるように神がおられるということを信じるということです。 So number one, to believe in God is alam natin na ang Panginoon ay nag-i-exist. ね、さっき合ってましたね。 So tama si Taki kanina. だけどですね、ちょっとよく読んでください。 However, basahin natin mabuti yung verse na to. ね、神に近づく者、anyone who comes to him, ね、must believe that he exists. So sabi dito, anyone who comes to Him must believe that He exists. 神に近づく者は神がおられるということを信じなければならない。 So alam natin na we should believe that God exists or この文 existing. 法は何かおかしいです。 So parang medyo kakaiba dito sa sentence na to. なぜなら神がいるっていうことを信じてない人は神に近づくことはありませんから。 Kasi kung sabihin na balik natin, kung alam natin na wala ang Diyos, ibig sabihin hindi tayo lalapit sa Diyos kasi wala namang Diyos. 神に近づく人っていうのは神がいるっていうことを最初からもう信じてるんです。 So ibig sabihin, at first tayo naniniwala na mayroong Diyos kaya tayo lumalapit sa Diyos. じゃあ一体ここでは何を言いたいのか。 So ano ba ang ibig sabihin ng verse dito sa binabasa natin na to? 皆さん、アブラハムもね、ここに来るまで、ヘブロンに来るまで神がいることを信じてました。 Because Abraham also before he come to Hebron, alam niya o siya'y sumasampalataya na mayroong Diyos. だけど、創世記の15章の6節まで彼は主を信じた。その信仰が彼の義となったと聖書では言ってないんです。 However, before that, natin sa dumating na doon sa Genesis 15, wala tayong nabasa na sinabi sa kanya ng Panginoon na, and he believed, that's why God counted as righteousness. ここに来るまでも彼は信じてて、ウルからずーっと旅をしてやってきてたの。 Alam naman natin na from Ur, sa kanyang mga travel, sa kanyang adventure doon, sumasampalataya rin siya sa Diyos. しかし彼は失望のどん底にいました。 But, parang pangkaraniwan lang siyang mananampalataya ng Diyos. その時に神様が、じゃあアブラハム、外に出て行って空の星をね、見上げてごらん。 Pero nung time na siya ay inaya ng Panginoon, lumabas, tignan mo yung mga buhangin na yan, at ang iyong mga anak ay magiging kagaya ng dami ng mga buhangin na yan. もう一個スライド。その次。
そして神様はこう言いました。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。 Then God said, sabi rito, look up at the heavens and count the stars, if indeed you can count them. Then He said to him, so shall your offspring be. 私たちはですね、自分のことばっかり見ているとき、ね、神を見上げることはできません。 Kung titignan natin yung ating sarili lang lagi, yung mga bagay na nasa atin, hindi po natin makikita yung mga bagay na buhat sa Diyos. 市場を見ている人たちは神を見ることはできません。 Dahil yung mga tao na tumitingin lang ng mga bagay dito sa libutan, hindi po nila makikita yung mga bagay na たとえ神様を信じていても、 However, kahit na sabihin na natin, ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon Diyos. 神様金持ちにさせてください。 So, pwede mo ipanalangin, oh Lord, bigyan mo, gawin mo akong mayaman. 神様どうか成功させてください。 Lord, gawin mo ako successful sa mga bagay na gusto mong gawin. 神様もっともっと与えてください。 Lord, bigyan mo pa ako ng mga bagay. 地上のことばかり求めている人たちは神を見ることはできない。 Yung mga tao na naghahangad ng mga bagay-bagay lang nandito sa libutan, hindi po nila makikita. どういうことかというと、地上のことばっかり見ている人たちは神を信じてはいないんです。 Bakit? For those person na ang tinitignan ay mga bagay-bagay lang dito sa libutan, hindi po sila tumitingin sa mga bagay na buhat sa Diyos. アブラハムはこの神の声を聞く前に同じような似たような言葉を神様から語られてました。 So probably yung Panginoon din, bago dumating ang point na sinabihan siya nito ng Panginoon, maraming ganun din si Abraham noon. 海の砂を数えてみなさい。 So sabi ng pagtignan mo yung mga buhangin sa karagatan. あなたの子孫はその海の砂の数のようになる。 Ang iyong mga opsyon ay magiging kagaya ng dami ng mga buhangin. ね、皆さんね、ケイトちゃん、海の砂とね、星の数どっちが多いでしょう？ So for Kay-chan, ano yung marami? Ano yung marami? Ang buhangin sa dagat o yung mga stars sa kalawakan? わかんない。それ誰もわかりません。 So, hindi natin alam. Alin yung mas marami? Buhangin o yung mga bituin? ね、海の砂が多いか、星の数が多いかはわかんないんですけ So ど、 hindi natin alam kung alin yung marami doon. ただ海の砂を数えてた時は、彼は天を見上げれなかったということですね。 But, nung sinabi na okay, bilangin mo yung buhangin sa karagatan, hindi niya ngayon tinignan yung mga bituin sa langit. だけど、彼が天を見上げた時に、彼は神様の偉大さを見つけました。 But, when we look up heaven, nakita niya yung katakilaan ng Panginoong Diyos. あ、この宇宙全部を作った神様が、ね、私を愛して私に約束を与えてくれた。 Dahil nung makita niya yung mga bagay o kagandahan ng kalangitan, nakumpara niya yung kanyang sarili na ito ay nilikha ng Diyos at ito'y nagre-replika ng kadakilaan ng Diyos na ito'y para sa akin. 無限の宇宙を作ってくださった神様に不可能なことはあるはずがない。 So, nung habang tinitignan niya yung walang hanggang kalawakan, naisip niya na ang Panginoon ay kayang gawin kahit ano pa mang bagay. その無限の神様がアブラハムにこう言ってくれたんですね。 So, ito yung sabi ni 次の Abraham スライドで。 para sa ating Panginoong Diyos. アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。 So, sabi ng Panginoon to kay Abraham, do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. もし神様の声をね、本当に聞いてこういうふうにもし自分たちが言われたらどれほど嬉しいでしょう。 So tayo kaya, gaano kaya tayo kasaya kapag narinig natin ang Panginoon Diyos na nagsalita sa iyo direkta, sabihin sa yung bagay na to. 全宇宙を作った神様。 Siya yung Diyos na lumikha ng buong kalawakan. 今の世界中の国々を動かし、政治家を動かし、経済を動かすのは神様です。 So ang nagpapakilos ngayon sa iba't ibang mga bansa, maging sa economic natin, lahat ng mga bansa sa libutan, ang Panginoon Diyos pa rin po ang nagpokontrol nun. どこかの星がね、消えてなくなり、どこかでまた星が生まれるのも神様が作ってます。 Sabihin na natin na yung isang star ay nawala, merong star na naman nalilitaw, ang Panginoong Diyos pa rin po ang lahat ng gumagawa. その神様がもし自分が経済的にピンチの時、自分が大変な病気の時に、恐れるな、ジョエ、私があなたの盾だ、私があなたを守る、そしてあなたに報いを与える、そう言われる、そういうふうに直接声かけられたらどうでしょう。 So ano mangyayari sa iyo kung ikaw ngayon ay marami kang utang?
marami kang mga bagay-bagay o problema ang dinadala sa buhay. Biglang nagsalita sa iyo ang Diyos, huwag kang matakot. Ang iyong mga hinaharap ngayon ay aking bibigyan ng solusyon. Bibigyan kita ngayon ng pabuya. Ano sa palagay niyo mararamdaman niyo? こんな嬉しいことはないですよね。 Wala tayong iba pang kaligayahan kumpara sa bagay na yun na marinig natin ang Diyos. それを信じたときに、アブラハムは、ね、その信仰が義と認められた。 That's why when Abraham believed dun sa sinabi sa kanya ng Diyos, ito'y inaccept at binilang ng Panginoong Diyos as a righteousness kay Abraham. だから先ほどの、ね、言っていることを、ここで私が言いたいポイントはですね、神がいるっていうことをただ信じるだけではありません。 So yung point ko rito is, hindi enough para sabihin na natin na I believe na mayroong Diyos. アブラハムは、ね、それ以前も神がいることは信じていたのでずっと旅をしている。 Abraham did the same way habang siya'y nagta-travel. Alam niya na mayroong Diyos kaya siya'y naniniwala sa Diyos. だけどアブラハムはずっとね、神様を疑ってたんです。 However, nandun pa rin yung doubt. Nag-aalinlangan pa rin siya sa Panginoong Diyos. こんな80歳のおじいちゃんで赤ちゃん生まれるはずがない。 Marinig mo yon sa kanya sinabi, oh, lolo na ako, matanda na ako, paano pa ako magkakaroon ng ね、サラは70歳ですよ。こんなおばあちゃんが赤ちゃん産むはずがない。 Yung aking asawa, 70 years old na si Sarah, paano pa siya magkakaroon ng anak dahil siya'y matanda na? 約束の地に来ました。 So dumating siya ngayon sa Kanaan sa Promised Land. アブラハムよ、ね、東、西、北、南、全部見渡してみなさい。これ全部あなたにあげるよって言いました。 So sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, tingnan mo yung west, east, tapos south, at saka north. Lahat ng ito ibibigay ko sa iyo. いや、あと1年、2年、何年生きれるか分かんないけど、これ全部を支配することは絶対できない。 Sabihin ni Abraham siguro, ilang taon na lang mamamatay na ako. Hindi ko kayang i-rule o pamahalaan yung lahat ng mga bagay na ito. 自分のテント建てるだけでももうね、もう腰も痛くて足も痛くて。 Siguro pwede niya sabihin na Kahit- sa edad kong ito, yung tent na nga lang matinutulugan tinitala ko, hindi ko na kaya itayo sa aking sarili. 今から戦争して戦ってこのカナンの人たちをねやっつけてこれ全部を手に入れるなんか絶対できない。 Tinitignan niya yung laki ng mga bagay na ibigay sa kanya. Kung magsisimula siya mag-war against sa mga tao na kailang pupuntahan, imposible para sa edad na niya. だけどこの、ね、夜空の星を見たときに But, nung makita niya yung kalawakan, saka yung mga bituin sa kalawakan, 神様が私のためにおられるっていうことを信じた。 naniwala siya na ang Diyos ay nag-i-exist para sa kanya. ただ神がいるっていうことを信じたんじゃなくて私のためにいるっていうことを信じた。 Hindi po siya naniwala na meron Diyos. Hindi lang siya naniwala na nag-i-exist ang Diyos. Naniwala siya na ang Diyos ay nag-i-exist para sa kanya. 神を信じるということはですね、神が自分の問題の中にでも病気の中にでも試練の時でも、ね、経済の中にでもどんなところにでも私の個人的な人生の中に日々神様がいてくださるということを信じる。これが神がおられるということを信じるということです。 So to believe in God is yung maniniwala tayo na ang God ay nag-i-exist hindi lamang sa ibang lugar, but doon sa ating sitwasyon, sa ating problema, sa ating mga kakulangan, sa ating pangailangan. Ang Diyos ay kasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Yun po yung ibig sabihin na sumasampalataya ka sa Diyos at ang Diyos ay nag-i-exist. ダビデも、ね、神様が共におられることを信じた人です。 So si David, gano'n din, alam din niya na ang Diyos ay nag-i-exist. 彼はこう言ってます。死の影の谷の中にいた時でもあなたは私と共におられる。このことを信じていますと言いました。 Pero ang kanyang sinabi rito, naniwala siya na, even though I walk through the valley of the shadow of death, sabi niya, kasama kita, Panginoon. 先ほど言いますね、神に近づく者、神を信じて神に近づく者は神が私と共に歩いておられる。私と共に人生を生きておられる。そのことを信じる。これが神がおられるということを信じるという。 So ito yung sinasabi kanina na kung tayo lalapit sa Diyos, dapat ay meron tayong paniniwala na ang Diyos ay nag-i-exist. Yung existing ng Diyos ay dating pinapaniwalaan na ang Diyos ay nasa atin sa lahat ng oras, lahat ng sitwasyon, lahat ng bagay. それでですね、アブラハムはついにこの時、本当に80のおじいちゃんになって、
ね、足も腰もヨボヨボで、ね、そしてもう力もない、元気もない、なのに神様が、ね、星の数ほどの子孫を与えるって言った時に心から信じたんですよ。なぜなら、神様は私のためにおられる方だ、そのことを信じることができたので、心から信じたから彼の信仰を義と認めてください。 So ito yung time kung saan si Abraham nag-trigger sa kanyang pananampalataya na ang Diyos ay hindi lang basta-basta nag-i-exist, kundi ang Diyos ay talaga nag-i-exist na kasama niya. At ang Diyos ay nasa kanya o nabubuhay para sa kanya, na kasama niya sa lahat ng sitwasyon, lahat ng oras, sa lahat ng bagay sa kanyang buhay. この有名な創世記15章の6節、彼は死を信じた、それは彼の義と認められたと書いてますね。 So ito yung famous na verse sa Genesis 15:6. Sabi dito, and credited it to him as righteousness. この時アブラハムは心から神様を信じて、そして義と認められる。 During this time, si Abraham ay he believed from his heart, then ang ginawa ng Diyos ito ay kinount sa kanya bilang ito'y katuwiran. このアブラハムが神を信じたと書いてますけど、 So nasusulat dito that Abraham believed in God. さっき言いましたよね、クリスチャンも神様を信じてるけど、悪魔だって神様がいることを信じてる。 All Christians also believe in God, and even the demons or mga si Satanas ay naniniwala din na ang Diyos ay nag-exist. もう信じるってどういう意味ですか？ So ano ba ibig sabihin ng to believe? この聖書の箇所を、ね、他のアメリカの、ね、英語の訳ではトラストと訳している聖書もあります。 Yung word ng believe dito sa ibang translation, yung American translation, pwede siyang i-translate ng trust. エイブラム、トラストだろって書いてる聖書もあるん So ですね。 sa ibang Bible na nasusulat, hindi siya with Abraham, trust the Lord. これの方がもっと分かりやすいですね。クリスチャンは神様をトラスト、ね、信頼するけど悪魔はトラストしてないですよね。 So ito siguro pwede nating magiging halimbawa para ma-distinguish natin kung ano yung panampalataya ng Christian. Because yung Christian believe, pero di pa sinabi natin Christian trust the Lord, but yung mga demonyo ay hindi po nagtatrust sa Panginoon. ね、だからビリーブよりはトラストの方がもっと強い信頼ですよね。 So kung ating ipapaliw, mas madali na maintindihan yung word na trust kaysa ng word na believe. だけどこの、ね、エイブラムビリーブだろう、このビリーブという言語、ヘブル語ではこれはアマンという言語を使っている。 Yung word na believe from the Hebrew word, ang believe po ay aman, word aman. このアマンというのはビリーブともトラストともこの2つの意味を含んでいる。 So yung aman or amen, yung meaning niya is the same po, believe or trust. 今もう言っちゃいましたけどね、このアマンというのは実は私たちが言っているアーメンと同じルーツの語源なんですね。 Yung aman, this from the root word, yung sinasabi natin amen. だから Isa po yung meaning niya. 本当の、ね、ここの聖書の箇所はアブラム、アーメンザロードなんです。 So ibig sabihin, Abraham, amen the Lord. アーメンというのはどういう意味でしょう So か？ ano ba ibig sabihin ng amen? 心から信じますということ。 So ibig sabihin is, I believe with all my heart. Yun ang ibig sabihin ng amen. もしくは心から同意します。agree, I agree completely ということですね。 Or ibig sabihin, I agree with all my heart. もしくはそれは真実ですっていう時私たちはアーメンって言います。 Or pag sinabi natin amen, oh that's the truth. O ibig sabihin, yan po ang katotohanan. ね、That is Almighty God. Amen. ね、That is true. ね、That's truth っていうことですね。 So pag sinabi mong siya ay Diyos, so nag-agree ka, that's the truth. もしくはその通りになりますっていう時に、ね、アーメンって言います。 Or say, pag sinabi natin, that's it, sasabihin natin ngayon na amen. ね、それがアーメンっていうことです。 So this is the word amen. これはですね、アーメンと、ね、ビリーブトラストとは大きな違いがあります。 But meron pong pagkakaiba dito sa believe, trust, at saka yung amen. ビリーブとトラストは誰がするんですか？ So yung believe and trust, sino po ang gagawa dapat noon? ビリーブやトラストはですね、私たちの力で信じるんです。 Yung believe and trust, we will do it by our own strength. 例えば、ね、I believe タッキーっていうね、 So for example, I believe Taki. それは僕が決めるんです。タッキーを信じ I'm るか the どう one か。 who will decide. タッキーを信用するかどうかは僕が決めるんです。
Ako ang magdi-decide kung ako'y maniniwala o magtitiwala kay Taki o hindi. だけどアーメンっていう時、 But when you say Amen, それは僕の力じゃない、 hindi po yun galing sa ating kalakasan. 僕が決めることではない、決めれない I'm こ not と。 the one who will or who can decide. タッキーが本当にそのことが真実なので、僕はアーメンというしか言いようがないです。 So, 完全にあなたにどうします、あなたは絶対に真実ですという時にアーメンタッキーって言うんですね。 so yung Amen na yun ay sasabihin ko dahil hindi magbabago kung ako'y maniniwala o hindi na totoo si Taki. Kasi siya ay totoong-totoo na. Kaya hindi na yung mababago, kaya gagawin ko lang is to agree. Sasabihin ko lang, Amen. この違いが分かりますか？ Alam natin, nadidistinguish natin yung pagkakaiba ng アブラハムのね、He believed、ね、believed Lord って書いてますけど、ね、これは彼は実はアーメン、神様にアーメンって言ったんです。 So dito, sinabi dito sa Abraham believed in the Lord. Pero ang totoo nakalagay dito is Abraham, Amen the Lord. Amen yung sinabi niya. 彼が信じるか信じないか、ね、彼にはもう決めることができなかった。 So for Abraham, hindi niya yung kaya i-decide kung tama o maniniwala ba siya o hindi. 神様の圧倒的な素晴らしさを見たときに、あなたは真実です、あなたが言ったことは全部そのようになります、アーメンって言ったんです。 Dahil nung binanggit niya yung Amen ay nakita niya yung kadakilaan, kaluwalhatian ng Diyos na hindi mababago. Ano pa? Ang kanyang response is, Amen. Ikaw na yung katotohanan, ikaw na yung totoo. それまでの4回、アブラハムは神様の声を聞いたときに、彼はね、He believed or He trust。だけど彼は自分でね、決めてたんです。あ、神様を信じよう、だからついていこう。神様を信頼しよう、だから従っていこう。ね、だけど今回はアーメンでした。 But before that, yung 4 na beses na encounter niya sa Panginoon, yung I believe in God na sinasabi niya is siya lang yun, mula lang sa kanyang sarili na sinasabi niyang I believe in God. But yung panglima, hindi na po galing sa kanya yun. Dahil kahit na hindi man siya maniwala, hindi niya mai-deny ang existing ng Panginoon Diyos. もう神様信じれるかな、信じれられないかな、そういうことじゃない。もう神様と出会って神様を見たときに、アーメンです、あなたこそアーメンです、あなたこそ真実です、あなたがそう言われるんだったら必ずそうなります。心から彼はアグリーしたんです、同意したんですね。 Hindi niya kailangan pang i-decide sa kanyang sarili kung maniniwala siya o hindi. Dahil that moment na nakita niya ang kadakilaan ng Panginoong Diyos, wala nang space para siya mag-alilangan sa kanyang sarili, kundi ang sabihin lang niyang, Amen, ikaw na nga yun, Panginoong Diyos. そのアブラハムの心を神様は義と認めてくださった。 So nung ito'y sinabi ni Abraham, nung nakita ng Panginoong Diyos ang kanyang puso, saka sinabi ng Diyos, pinilang sa kanya yon as katuwiran o yung righteousness. これが私たちの持っている信仰です。 So this is the source of our faith. クリスチャンの多くはですね、神様を信じる、いや信じられない時もあるよ、ね、みんな自分で神様を信じるか信じないか決めれると勘違いしています。 So most of the Christians is dumarating ang point na naniniwala sila, pero meron pa rin space na parang hindi sila naniniwala. So ibig sabihin, parang sila lang nag-decide sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. 先ほども言ったように簡単に文句言いすぎるんですね。こんなに祈ったのになんで答えてくれないんですか、ね、こんなに奉仕してるのになぜ病気になるんですか、ね、こんなに捧げてるのになぜあなたお金とか経済与えてくれないんですか。クリスチャン簡単にね、大神様に、偉大なる神様に文句を言いすぎます。 So in effect, so yung mga Christian makita natin, napakadali lang sa kanila ang mag-complain. Ako'y gumagawa naman ng mabuti. Bakit nangyari sa akin mga bagay nito? Nagbibigay naman ako sa inyo nung bakit nagaganap o nagkukulang pa rin ako? Ako naman ay dumadalangin. Bakit nararanasan ko yung mga bagay na ito? Nararanasan nila yung mag-complain sa Panginoon. Wala sa kanila yung katotohanan na yung pananampalataya. 私たちはですね、アブラハムと同じように神様の啓示が必要です。 But for us, gaya ni Abraham, we need to have that revelation. アブラムが自分ばっかり見ていたところから天を見上げたときに神様の偉大さを本当に見たときに、アーメン、あなたにはもう完全にもう全て同意します、ね、そのようになりました。 Dahil si Abraham, so far, kanyang tinitignan na yung mga bagay-bagay na sa liputan na yung kanyang mga hinangad. Pero nung dumating ang point na siya ay tumingala sa langit,
nakita niya yung kaluwalhatian, yung kadakilaan ng Diyos, yun ang time na yung tunay na pananampalataya nagmula sa kanyang puso. Ito yung inihayag niya sa kanyang mga labi na siya ay sumasampalataya sa Diyos. 彼はもう普通の人だったらその時に望みを持てないような時に神様を信じたので望みを持ったんですね。 So normally siguro kung kumpara natin sa pangkaraniwang tao, ang kanyang pananampalataya meron na lahat ng kanyang hangarin, ihahayag niya yun itatapos. 聖書にこう書いてます。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。 So sabi dito, against all hope Abraham in hope believed and so became the father of many nations. 80歳のおじいちゃんなのに赤ちゃんが生まれる信じます望みを持ったんです。 So ibig sabihin, meron siyang hope o pag-asa sa kanyang puso. Kahit na siya 80 years old na matanda na, andun pa rin yung pag-asa niya na ako'y naniniwala pa rin sa Diyos na ibibigay sa kanya yung ipinangako ng Diyos. 自分を見て信じられなかったんですけど神様を見てアーメンって言ったんですね。 Nung time na tinitignan niya yung kanyang sarili gamit yung kanyang lakas, yung pananampalatayang tunay ay wala pa po sa kanya. But the moment na nung siya ay tumingin sa Panginoon, nakita niya yung kadakilaan ng Diyos, sa kanya nabanggit yung Amen. この同じ信仰で彼はイサクを捧げました。 So the same faith also, ito'y ibinigay din niya ito sa kanyang anak na isip. たとえイサクを捧げてもイサクから星の数のような子孫が生まれるアーメンですって信じてたから彼は捧げても必ずイサクはよみがえると信じてた。 Makikita natin yung kanyang pananampalataya doon sa ginawa niya sa kanyang anak na Isaac, di ba? Sabi ng Panginoon, okay, sa iyong mga anak, dadami ang iyong mga, pero ang ginawa niya, kaya sabi natin, alam niya na magagawa ng Diyos sa lahat ng bagay, kahit hiningi ng Diyos na isakripisyo sa Isaac, ibinigay niya ito ng pusa. これが信仰です。 So this is faith. 望み得ない時にでも神を見るならば全ての望みが神様にある。これを信じることが私たちの信仰です。 Even in the hopeless situation, alam niya na ang Diyos ay naroroon, alam niya na ang Diyos ay magagawa lahat ng bagay, kahit hindi niya o wala siyang pag-asa sa kanyang sarili, iniladak pa rin niya yung pananampalataya. 信仰の人と呼ばれる人たちはですね、望み得ない時に神を見て望みを抱いた人。 Yung sinasabi nitong heroes ng faith, yun yung mga tao o yung mga mananampalataya na yung time na wala silang makita, pero sila'y umaasa at nagtitiwala sa Diyos. マリアもね、同じこのアーメンの信仰を持ってました。 So the same also si Maria, yung Amen faith, meron din po siya. ね、おそらくね、マリアが御使いのガブリエルに会った時、彼女はまだね、16歳ぐらいだったと思います。 So marahil nung dumating si Angel Gabriel sa kanya, siguro mga 16 years old pa lang siya nung 彼女は男性を知らない少女でしたね。 So of course, since siya ay dalaga, hindi pa siya nakakilala ng mga lalaki. その時、天使がやってきてね、あなたは聖霊によって男の子を産みます。 But imagine na dumating si Gabriel, sinabi sa kanya na, ikaw, babae, ay magkakaroon ng tao. 16歳より上ですか？ So kayo siguro mga 16, more than 16 years old na rin. 何歳で聞いたら失礼なので。 So ilang taon na pa kayo si Kay? Ilang taon na? ね、まあ 15. ね、ケイトちゃんとかさゆりちゃんとかね、アリスちゃんとか、まあそのぐらいの年だったと思います。 So probably si Mary, halos mga kasing edad lang siguro ninyo nung time na yun. もし天使がやってきて、ね、聖霊によって男の子を見ます。アーメンって言えますか？ So for example, lumapit sa inyo yung anghel. Sabihin niya, by the power of the Holy Spirit, you will conceive and you will born a child. Pag sinabi sa sasabihin mo bang amin yun sa anghel? ね、お腹に赤ちゃんできて教会に行って牧師さん、聖霊によって、ね、赤ちゃん妊娠しました。牧師はアーメンって言う牧師いるでしょうか？ Then halimbawa mo ikaw naniwala, pupunta ka sa church, sinabi mo ngayon sa pastor, Pastor, ako'y buntis ngayon. Ito yung dala ng Holy Spirit. Sa palagay niyo ba sabihin ng pastor na amen sa'yo? ね、だけどマリアは心から信じてアーメンって言う。 But for Mary, she believed in her whole heart. Kaya sinabi niya, amen. 信仰っていうのは神様が言ったことに対してアーメン、疑いの余地なく全く同意します。心から言うことです。 Yung faith, yung meaning ng faith, yun po yung ang sinabi ng Diyos ay paniniwalaan mo nang wala ng space ng pag-aalinlangan doon. 私たちが心から神様を信じれるならこれ以上幸せな人生はないと思う。 Because for us also, if we believe
God with all our heart, mararanasan, saka lang natin mararanasan yung tunay na kaligayahan sa なぜかというと、一番最初に言った通り、神様との親密な関係を築くというのは、心と心で交わることだった。Because gaya ng pinaliwanag ko, to establish yung perfect or intimate na relationship ninyo with God is kailangan mo rin, ma-establish mo na yung heart-to-heart na relationship ninyo kay God. 私たちが心からアーメンと心で神様を信じるとき、私たちとの神様との関係は深く深く親しいベストフレンドの関係になっていきます。 Dahil nung ang time na yun ay darating, kapag ka ikaw din mismo ay establish mo yung relationship mo yung kanya, at yun ang magtitiro magsisimula ng isang magandang relasyon mo. Ano pa? Magre-reflect yun sa iyong buhay. 皆さん、ね、10% しか、ね、結婚している人の中で本当に幸せな夫婦生活を持っていません。 So kung titignan natin, halos wala na nagiging out of 10 couples na sinabi natin, halos walang nagiging tunay na masaya o happy sa kanilang buhay ng asawa. だけどおそらくですね、クリスチャンでも同じだと思います。 I think the same also, if sabihin na natin sa mga Christian couples. 神様を信じてたとしても、神様と心と心で本当につながっている人たちは、ね、10% もいないんじゃないでしょうか。 Kahit sabihin mo na Christian, not unless na magkaroon sila ng heart-to-heart, intimate relationship with God, yung mga couples na yun, hindi nila mararanasan yung mga bagay. アブラハムは心と心で神様と結びついた最初の人です。 So, kung titignan natin, siya yung nag-iisang mananampalataya na nagkaroon ng intimate na relasyon, heart-to-heart sa ating Panginoon. 私たちもこの 10% に入るようにね、ぜひ So, for us also, let us aim na out of 10% na ito, dapat mapabilang tayo na magiging masaya sa ating buhay mag-asawa. じゃあお願いします。どうぞお立ち Okay, くだ let さい。 us pray. Tayo po ito ngayong lahat. Okay, じゃあ一緒に心を合わせて祈りましょう。 Okay, let us pray. Tayo po manalangin. ハレルヤ愛する主よ、 Pinakahalaga 私たちはあなたを信じています。 Tunay nga po kami sumasampalataya sa inyo. しかし信じれない時もあります。 Meron din po tayo mo Diyos na kami hindi sumasampalataya. いろいろ自分たちで悩む時、苦しむ時にあなたを信頼できない時もあります。 Meron din po Lord na time, lalo may mga problema kami na nawawalan kami ng pagtitiwala o pananampalataya sa inyo. しかしどうぞあなたご自身を表してあなたに対する啓示を与えてください。 But Lord, nalangin namin na nawa ibigay mo sa amin na inyong payag o revelasyon upang ang bawat isa amin ay tumatag at tumibay sa inyo. 神には不可能が一つもないというそういう啓示を与えてください。 Ituro niyo po sa amin, Lord, ang kalakasan na walang imposible sa inyo. 全宇宙を創造しそれを支配している神が個人的に私自身に興味があり私を愛し私をケアしてくれているそのような啓示を与えてください。 Bigyan niyo kami, Lord, ng pahayag na kung saan ang bawat isa amin magkaroon ng matibay na panampalataya na ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa libutan at walang bagay na hindi mangyayari sa inyo. そして私たちがあなたを見るときに心からアーメンあなたの言われたことは必ずそのようになります。そのような真実の、そのような信仰が与えられますよ。 Dalangin din namin na bigyan niyo kami, Lord, ng faith na kung saan kami ay makapagsasabing Amen na wala pong bahagi o puwang ng pag-aalinlangan pagkos ang pananampalataya, umbo ay magsimula sa aming puso para sa inyo. マリアは御使いを通して信じられないようなことが語られた時でも心から信じますあなたのお言葉通りになりますようにと言いました。 Si Maria po, alam namin Diyos na ang kanyang pananampalataya nagsimula din sa inyong inihayag na inyong anghel na siya'y manganganak, magkakaroon ng anak. なぜなら私たちの神は真実な方であって決して偽りのない方だから。 Nawa magkagaya din mabanggit namin, Lord, na ikaw ay tunay at tapat dahil alam namin na ikaw ay iisang Diyos na siya makapangyarihan sa lahat. そしてあなたの御言葉の約束のすべてをあなたは守られるお方だから。 At alam namin na ikaw, Lord, ang siyang nangangako ang mga pangako ito ay binibigay, tunay at tinutupad sa bawat isa sa amin. そのような神が私と共におられることを信じます。 Lord, we believe
na meron kaming Diyos na kagaya ninyo. そしてあなたが私たちに豊かな報いを与えてくださることを信じます。 Alam din namin na Diyos, kami naniniwala na ikaw nagbibigyan ng reward sa bawat isa sa aming sumasampalataya sa inyo. 心の底から私たちがあなたに対していつもアーメンという信仰を持つことができます。 Lord, help us that we will have faith from the bottom of our heart na anytime masabi namin na Amen para sa inyo. そのような心をあなたは義と認めてくださいます。 Then Lord, ikaw din ang mag-accept nito. Then you will accept it, Lord, as a righteousness for us. 感謝しイエスキリストの皆によって祈ります。 We pray this to you, Lord God, in Jesus' name. アメン。 Amen. God bless you を一緒に歌いましょう。God bless you 神の恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体とすべての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私は祈ります。God bless you God 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 be with you 神の御守りがいつでもあなたの上に注がれますようにあなたがどこにいるとしても何をするとしてもいつでも神様が共におられますように私は祈ります。 God be with you God be with you God be with you God be with you God bless 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 you 愛する天のお父様、 Pinamahal namin Diyos na langit. どうぞ今週もあなたの御恵み、あなたの守りが私たちと共にあります。 Lord, dalangin namin na nawa sa mundong ito ang inyong biyaya at pagpapala at yung proteksyon na inyong igawad sa bawat isa amin. 私たちがどこにいても、私たちが何をしていても、あなたの祝福と恵みが私たちを追いかけてきます。 Lord, wherever we go, wherever we do, we pray, Lord God, na nawa ang inyong pagpapala, ang inyong biyaya ay sumaamin. 私たちは心の底からアーメンであなたを信じます。 Lord, we believe, Lord God, from the bottom of our heart, na ikaw ay tunay na Diyos. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。 Pray this to you, Lord, in Jesus' name. アーメン。 Amen. アーメン。じゃあどうぞお座りください。Please have a seat.